magandang gabi Pilipinas. Andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Ako po ang iyong lingkod, Gerardo Sadsad, isang manananggol, at kasama ko sina isa pong mambubunot at si Attorney Sherwin Enriquez. Magandang gabi po sa ating isang okay. Isang abogado. Okay. Mapapanood at mapapakinggan kami sa aming news website www.dwic882am.com at i-download ang DWIC application DWIC 882 sa iOS at Android phone. Live rin po tayo via DWIC 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutang mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Sherwin, take it away. Sige na, ikaw na. Mahirap. Tayo po ay napapanood nationwide sa Digital Free TV Aliw 23 at DWIC News TV. Meron din po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the box. Yun. Siyempre, medyo palakihin lang. Palakihin lang. Kamusta po kayo mga kuya? Ayos, so, siguro ano muna, ako kasi fresh from Chicago, Illinois, USA. Sana. Wala ba tayo kahit pero chocolate man lang dyan. Gusto ko sana magpasalubong, kaso nakakalungkot kasi namatay po yung aking uncle. May he rest in peace, Uncle Fred G. Agustin. Siya po ang nag-support sa akin during that time na ako'y nag-aaral. Talaga. So, rest in peace, Uncle. Sana po makasama ka namin kung saan man. Ay, hindi. Mas maganda kung nasa langit. Okay. So, siguro introduce ko na po yung ating guest for tonight. Siya po ay isang electrical engineer by profession. Yeah. At malalaman natin siya kung siya ay registered electrical engineer o professional electrical engineer. Malalaman natin sa kanya. And then, right now, connected as duty manager for maintenance control center ng Cebu Pacific, isang airline company na, of course, iniidolo ng Pilipinas din dahil because of cheap rates and cheap fare. Yes. Okay. No other than Roel Giana. Yan, sir. Siya rin po ay member ng Escudo Lodge, Masonic Lodge number 371. NCRJ. Ayun na. Siyempre, ka-district namin. Yes. Good evening, Kuya. Good evening, Kuya Ruel. Magandang gabi mga kuyang, sir. It's my honor and privilege na makasama sa inyo dito. Okay. Siguro, ano natin, as an electrical engineer po, ano po yung pinagkakaabalan nyo, Kuyang Ruel? Sa ngayon ko hindi na ako masyadong related ngayon sa profession ko as electrical engineer at totally nag-shift na ako papunta ng aviation industry. Aviation. So, bali, Kuya Ruel, kayo po ay nag-aral muna ng electrical bago po kayo napunta dito? Opo, that's correct. Graduate po ako sa Mapua, mga 2000 pa. Schoolmate mo yung anak ko si Michael. Jerry, kasi kanina nagkukwentuhan kami ni Kuya bago mag-start yung program. Yes. More on yung trabaho niya nakalinya doon sa repair, maintenance ng aircraft. Yung airworthiness ng mga aeroplano. Kaya nagtataka kami, electrical engineering. Paano ko napunta sa ganun? Kasi baka mamaya may mga nakikinig sa atin na interesado na. Akala nila aviation lang pala, no? Aviation o kaya aeronautical engineering. Ganun, di ba? Yes, paano ka ba napadpad sa ganun? Enlighten us. Given na electrical engineering ang kurso mo. Yes. Opo, way back before, around 2000 pa yan eh. Basically kasi galing po ako kasi ng Napocor. So talaga nasa power plant ako. Mukhang issue din yung Napocor. Napocor. Power plant, kumbaga connected sa power plant before. Apa. Then nagkaroon ng sa Cebu Pacific before opportunity ng power plant. Yes. Then since related ako doon, nag-apply ako. Kaya lang, sa industry pala ng aviation, iba yung tinatawag nilang power plant. Kaya referring to engine ng aeroplano. Okay. So yun yung then may nagbigay sa akin ng opportunity kung talagang gusto ko sa field. Yes. I can go for training. And the rest is history. Kaya lang kasi nga, as electrical, connected ako more on avionics item.
ng industry. Avionics po is what? Aviation electronics, more on mga kuryente, computer. ganun din. Yun pala. May relation, no? So, meron din connection ng aviation do sa electronics ng course mo before. Yes, opo, medyo Ayun. madali lang yung ship mo. Yes, O, kasi pag mapapansin naman natin sa aeroplano, halos lahat doon push button. Yes, electronics na correct. di ba? Correct. Autopilot. Saka may mga wiring din naman yun na which is Wherein, common. Oh, Sa red, lahat white, ng blue. engine. Red, white, blue, green. Kala ko parang bomba yan. Which is applicable and madali kasi syempre wiring diagrams. Yes, nasa field. Nasa field talaga. So, Yes, ayun yes. ang naging susi. So kuya, Oh. basically, ano yung nature ng trabaho nyo when it comes to aircraft repair and maintenance? Okay, lapit lang natin kuya para yan. Nung pagpasok ko sa maintenance, basically lahat ng repair or replacement na gagawin sa isang aircraft, yun yung mga ginagawa namin. Wow. May tinatawag kasi sa field na line replaceable unit, LRUs. So, ibig sabihin, Yes. iyon lang yung mga madadaling gawin na by computers, palit agad. Kasi ang aeroplano ngayon, kaya napakadali na kung titingnan mo kasi i-interrogate ka lang sa computer. Okay, yes. Sasabihin niya Parang sa'yo ano, kung parang yun. PMS. Parang Parang PMS, no? PMS Yes. na. Agad namang OBD, sinasaksak na lang yan, tapos Ano, check on board Ay, na kasama seryoso? yun. On board. Talaga? Parang plug and play, no? Oo, Tanggalin mo yan. yun nga, totoo Pagkatapos, pala. Yes, Totoo meron pala, na. akala Hindi ko ka pa- tulad yung nangyari sa Banawi na talagang Ito-troubleshoot mo Oo, pa. ito troubleshoot mo. Pero Ito, before din, siguro, meron din, before. meron din. Before siguro, mga way back hindi pa upgraded, ganun siguro manually. Yung hihinangin mo, tatanggalin mo yung pyesa, papalitan mo yung Kasi axle. talagang identified niya kung alin yung most probable na Oh, mayroong ang galing. So, yung module na. Immediately. ang Tapos galing. meron kang manual, identified Yes. na rin kung ano yung next item na, next pyesa na may sira. Yung at saka since maintenance, sabi mo hindi naman ibig sabihin yan na may sira. It's just that nag-deteriorate na yung isang O part. baka, Parang or ganun. possible din kay Jerry na naabot niya na yung lifespan niya. That's Halimbawa, correct. itong Yes, pyesa na meron to, na po. good for Meron 2 na. years lang to. So sila Kahit- nagmo-monitor. Kahit working pa to, since nakaka 2 years Kailangan na, ng palitan. Correct. scheduled for For replacement. replacement. Yes. Meron ganyan, tinatawag yan na scheduled maintenance. Ayun, May mga lifespan siya or periodic inspection na tinatawag. Tapos meron din siyang scheduled. Kumbaga, ang na-measure kasi siya through flight cycle tsaka flight hours. Oh. Mga ilang beses yung lipad ng aeroplano, that's the cycle. Okay. Tapos yung flight hours, kung gaano ang haba niya. Either of the two, pwede siyang Nasa odometer yon, nasa So, Okay. kumbaga sa kotse, every 5,000 kilometers, kailangan- Change oil, change oil. So, like, opo, yun. Meron din ganon sa aeroplano. Periodic Galing, inspection Galing. ang tawag doon. Yes, pati yung mga wiring niya, kuya, syempre, alam mo din kung kailan papalitan yan, parang Yes, ganon. kasama lahat yun. Ang galing, Talagang ano? siya kasi kung titingnan nyo yung kiniklaim ng aviation industry ang pinaka-safest na mode of Ito, transportation. syempre, Pero ito may nagtatanong si Kuyang Russell Alejo ng 73 ng Nueva Ecija. Sinatanong po niya kailan daw po pwedeng magpalit ng gulong ang eroplano. Ang grabe naman yan. Siguro baka curious siya kung Ilang landing na ba yan? ilang landing o. Actually, correct yun. Kung alam ni kuya, syempre. Dati nakakuha kami ng, hindi ko na makuha kung ilan yung tamang flight cycle eh. Okay. Pero every time kasi naglaland ang aircraft, automatic iniikutan ng mekaniko tsaka ng piloto. may skid. Every time. Oo. Opo. Detalyado Before pa. and Ano po siya ba ang umalis. captain After, po ba tinitingnan po ba ang ramping I mean yung area at saka yung plane o yung airplano lang po? Yung gulong. aeroplano Yung lang. gulong. Aeroplano Yung gulong. lang. Yung gulong. Ito lang, mga kwento ko lang kasi nabanggit yung gulong na aeroplano. Marami kasi nagtitinda ng mga sandalyas o mga tsinelas. Ang sinasabi, matibay ito, gawa sa gulong ng aeroplano. Sinasabi Meron naman? ba? Oo, Totoo ba yan? sinasabi naman. Siyempre malapit sa multinational village. Hindi naman. Not necessarily. Pero yun ang kwento eh. Matibay ito kasi Gawang gulong na aeroplano. Purong-puro Makapal to. kasi talaga siya. Parang ang gustong i-guess yung yung gumagawa ng chinelas ng aeroplano. Sa Marikina, no? O, galing sa aeroplano. Oo. Ang galing. So, meron din yan, yung span. Kasi nag-i-skid po yan every Opo. time, di ba? So, it does not necessarily follow na one skid na ganyan. Matagal pa yan. Pwedeng sa lakas ng impact, pwedeng mapalitan, okay. di ba? Di ba, Yes kuya? po yan kasi may tinatawag tayo sa
FOD for foreign object damage. Oh! So, sa mga kalsada kasi may mga tumutuso o anong Yes. Lilipad Ito naman kasi, FOD. yun Foreign FOD. Object Damage. So, Yan, galing, ano? ito siguro Yes, very, yes. foreign object very common dyan. Syempre pag nasa hangin, ibon. Opo. Meron ka ba Lagi, FOD din ang tawag ko dun. meron ka ba na experience na isang eroplano na accidentally na damage dahil sa isang ibon na ka-interact? Siguro Malimit grupo. mo. Ay, malimit daw. Baka Okay. naman pwede mo i-share sa amin Yes, yung kwento yes. para Hindi kasi depende sa panahon, especially kapag nagkakaroon tayo ng mga migration season. Correct, Oo. correct. Tapos depende sa destination. Okay. Normally, Anong bansa kaya yun? Isa lang yun. Kayo pero dito talaga. sa Pinas meron. Even dito sa Manila, nakaka-experience na kami minsan. Pero grupong mga ibon yan o isa lang as in ano. Di ba usually pag Baka lumilipad sila, grupo yun eh. Pero ano yun na kuya, kung hindi naman masyado, siguro kung isang ibon lang, hindi naman na nadadamage yung ano, hindi naman nagka-crash or what. Depende minsan eh. Pero meron talagang yung harapan ng aeroplano, yung sa slat niyan. Minsan nakakasira talaga sila. Oh, okay, Tapos okay. yung nose. Yung turbine, ano talaga. turbina. Pumapasok din sila, malimit yan. Kaya malimit din ang... Kasi nagsasak yun eh, di ba? Oo, malimit yan tinatawag natin, nag-ground ang So aircraft. pagka ganun ko, halimbawa let's say nasa himpapawid ng eroplano at merong nakakontak siya ng isang ibon, kaninong call o who decides na medyo may damage yung eroplano, kailangan natin ibaba or kino-coordinate ba sa inyo o si captain mismo sila. yung Pag nasa flight, Pag nasa Kapitan. itaas. Oo. Kapitan, no? Tama. So it's pilot's call every time na nasa kanya yung Manibela. as long as aeroplano siya. Oo. Especially kapag nasa flight. Pero siyempre, in constant communication kayo, kahit nasa ground kayo, kung ano yung gagawin nila. Tama po ba? Yes po, which is yan yung currently yung trabaho ko na with direct communication kami sa piloto. Yes, So, bali yes. kayo po yung nangangasiwa pagka nakalapag pa yung aeroplano dito. Parang Yes, ganun. that's correct. So, meron lang pong unawaan ng piloto at saka ang MCC para magkasang-ayon po sa gagawin. Yes, that's correct. Okay. So, end of the day, we will give yung pilot for the recommendations Go kung signal. ano yung klaseng defect meron siya and it is safe to flight. Yes. At the same time, last concession pa rin ng flight crew if they going to accept the aircraft. Okay, okay. So, ganun pala. in all aspects, andiyan kayo. Kasi Yes kahit on po. flight di ba? Oo. Kasi sometimes may encounter diyan sa taas din naman which is hindi alam ng captain 'yon kasi being the captain of the ship, ano lang naman 'yan, more on yung sa pag-operate ba ng plane. Yes po, pero kapag nagkaroon ng effect sa mismong sa ICAM niyan, tawag nila Okay, yung yes. Pag mga monitor indicator, niya. mga Yes, indicator yes. niya. Magkakaroon niya ng indication sa kanya ng mga fault warning. Yes, yes. Fault warning or talagang red warning na. So, mayroon din silang protocols doon kung ano na yung next nilang step na gagawin kapag pala yan. Ganon. Pag naka-encounter. Yes. So, more on plane kayo. How about naman yung mga, kasi sa aeroplano meron namang yung mga machine na 'di ba yung nagdadala ng yung may hagdanan tapos may mga Mga supplies, yung mga baggage Catering, kasama ba yun sa job nyo pati yung mga Hindi na, pero vehicle? hindi na po, pero kasama siya sa nabumubuo sa isang industry. So, let's say dumating ang aircraft sa ground, sa airport. Yes, di ba may Pagdating niyan, may kanya-kanyang yung mekaniko katulad namin, Correct. automatic iikot kami, i-check namin ang aircraft Bago bumaba. Pagbaba. Hindi, I mean, bago bumaba yung mga pasero, iikutan muna. Oo, kasi okay na. Talaga. Protocol pala yun. kasama na yung dyan, yung taga-senyas. Left, right. Which is naging trabaho ko yan nung una ko yan. Dati nagbamargal. Talaga? Flagman. Margaler. Ano experience nun, kuya? Siyempre, mainit. Babad ka sa ulan. Pero may mga PPE Di ba meron naman yung kasi ang sakit sa Kasi yun, di ba? imagine mo, ikaw ang piloto ng aeroplane. Ang hirap titignan mo, wala ka na ba side mirror? Correct. Hindi, meron side mirror. Pero parang yung span doon, parang ang hirap tansay. Kaya titignan mo, taga-gano'n sa... Wala.
parang napapansin ko din pagka lumilipad tayo okay, pagdating sa airport, may mga guhit naman sila mga sinusundan eh. Correct. Meron po. correct. Ang ano lang niya, ang problema na lang niya kung kailan siya hihinto. Ayun. Kaya nandun yun yung Tapos ilalagay yung kalso. Lalagyan ng kalso yun. Oo, automatic yan. Ganyan. Kakalsuhan. Pagkalso niyan, tapos sasabihin ng marshaler, stop. Yes, yes. Tapos pag stop niya na may ano na rin. Mga kuya, para at least alam ng iba, ilang tons yung ginaganon? Kasi may mga eroplano naman na yung mga two-seater, hindi naman kailangan yung ganyan yata Mukhang kailangan pa din yan kasi yung wings niya hindi niya masyadong nakakakita din. Okay. Ah. So, any kinds of plane, kailangan meron May guide. okay, Which is one of the safety procedures. So, hindi nyo pwedeng i-computerize yan na may Ito di ba? nabanggit Meron ko ni yan, Kuya. may computerized na yung auto parking. galing. Kasama po yun sa... Ito existing sa Philippines. Hindi pa yung Hindi auto pa, parking kasi dapat pati eroplano tsaka yung airport dapat pareho Synchronize. Kay Jerry, yung nabanggit Yes. niyo yung mga safety procedures. Yes, yes. Ito lang din, observation ko lang din. Bawa sa mga probinsya dito sa atin. So habang naghihintay ka ng flight mo, bawa return flight, yung aeroplano galing Manila, pupunta sa, let's say, sa isang lugar, tapos same flight yung sasakyan ng mga pasahero pabalik ng Manila. Okay. Malalaman mo kung parating na yung aeroplano pag yung mga bombero naka-start na yung wang-wang. Yung sirena nila. Kasi parang part din ng protocol yun na pag may maglaland na aeroplano, dapat yung mga bombero naka-standby. Talaga? With or without. Hindi ko napapansin. Tama ba yun? Tama ba yun, kuya? Tama ba yun? Yung Opo. Kasama Kasi ko. kailangan- See? Okay. Observe ko yun eh. Sabi ko sa Tapos pagka walang eroplano sa mga bay, hindi naman naka-off yung off lang. Kapag naka-start yung engine ng mga fire truck. Mga ready. Naka-ready lang. galing. Kaya, Every time na yung magla-landing. maglaland Yes, tsaka magti-take off. Kaya minsan nga, tanong mo nga dun sa mga ground crew kung anong oras darating yung flight natin kasi Yes. wag niyo na tanongin malapit na yun kasi tingnan mo yung mga fire truck nakabukas paland na yun. Pero may apps ngayon, yung flight radar, pwede yung gano'n doon. Ay mga online. Yes, Galing yes. Yung mga kuya, nakikipag-coordinate din ba kayo sa mga harbor pilots? Kasi di ba may mga per harbor or per port, may pilot doon yung nagsasabi, Cebu, ikaw na yung Hindi. Negative po. Negative. Nakikipag-usap doon sa tower. Sa tower. Okay. So, sila may control doon. Wala kayong... Kasi it's piloto tsaka yung tower na nag-uusap doon. Sa air traffic. So Okay. talagang si captain talaga pag nasa ibabaw, si kapitan ng namamahala. O kaya yung halimbawa, maglaland sana pero sasabihin, hindi ka pwedeng magland kasi yung Meron pa. may mga mechanical defect ka o Si tower si tower. Si tower ang kausap nila. Okay. May mga scenario na let's say in the air, mayroon si captain na gustong ipasilip. Yes. Itatawagin nila si tower. Kaya yung iba, di ba kuya, experience din, palapag na gano'n, biglang aakyat na angat pa gano'n. ulit eh. Ano yun? Kaya kung minsan nagagalit yung mga pasahero kasi bakit gano'n? Pinapaahon ulit. Oo. Pero naman minsan, sabihin, umikot ka muna ng isa kasi Ayun, mabigat ka pa. Parang, which is yun, loss yun sa operation nyo. Kasi It's more on pilot operation. malakas yung gasolina nun di ba? Parang gano'n It's Yung pilot operation na. Ito po, may nagtatanong si Lito Okay. Padilla ng Pasig. Kuya Lito. Pasig Garage. How are you? Tatanong po niya, ano daw po yung ginagamit na gasolina ng eroplano? Maraming salamat po sa katanungan. Jet A1. Ayun. Jet A1. Oo. Kasi ang naka-follow up question niya dito, kung diesel daw po ba o may halong na gas. Wala yun. It is a gasoline actually. Gasoline talaga. May Yung gasoline. Pero ibang klaseng gasoline. high grade Jet A1 o kind high of grade. gasoline. Opo. Pero pwede din yun sa mga sasakyan o bibihira? May mga naririnig ako sa mga Gen Ab. Pero ko lang kuya, total engineer ka naman po. Kasi sa spaceship, yung mga spacecraft. NASA. Oo. Ang gasolina nila is made of deuterium. I don't know kung familiar ka doon, yung kinukuha sa ilalim ng dagat na fossil, which is deuterium. Sa eroplano ba, is ganun din ba? May halong konting amount of deuterium o wala naman? Hindi Talagang ko gasolina talaga. kabisado ko yung ang content at kung meron ng pag-aaral ngayon ang
mga manufacturer OEM ng eroplano about jet. Hindi ko Okay. Sa normally, parang nakikita ko Jet A1 fuel. Pero sino gumagawa nun? Yung mga big three din bang naggumagawa nun? O hindi? Hindi ko alam. Tanungin natin si Kuya. Kuya. Nagsusupply din ko yung Mga big three. Meron din. Pero siyempre, walang gasoline dito, di ba? Kasi di mo makita mo doon, talaga truck yung dawa. Oo nga eh. Nag-refuel ng ano. Ayun. Sa inyo din ba yung Kuya? Yung halimbawa, maggagasolin, talagang machine nyo yun? Yung... Meron sa Kunwari, Cebu sa amin, Pacific. meron siya. Yan. Pero dito lang sa Manila. Pero pagdating sa ibang lugar, ibang company din, hindi ko kabisado. Iba-iba din. So, kumbaga, binabili nyo na yun. Siyempre. Binibili din po. Oo. May ibang service provider mga tawag doon. Yes. Pero kung country of refuge natin, ibig sabihin, Pilipinas, dahil ang flagship naman ng Cebu Pac is Philippines, meron tayo sarili. Parang ganun. Pang Cebu Pacific to, pang blank na airline Ay, yun to. hindi ko kabisado po. Pero may fuel farm. Ayun, fuel farm. So may sarili pala, no? Yes. Oo. Fuel farm sila. Tapos may third party rin Petron, nagsusupply din yan eh. Paano yung mga Kuya, if you don't mind, yung mga private charter, mga ganyan? Kung alam mo lang po. Hindi ko kabisado dito sa Cebu Pac, pero yung dati kong previous company. Kasi bago ako sa Cebu Pac, air sweep, pero ngayon under na rin ng Cebu Pac eh. Previously, nagcha-charter kasi ang air sweep. Pero may mga kanya-kanyang fuel pump din yan, wala? Ay, katulad yan sa ibang service provider, katulad ng Petron or kung sino man nakakausap nila. Ganun pala. Okay. So, yun yung yun yung kakaiba sa eroplano, Kuya. Oo. How about are you familiar with siguro ang Cebu Pacific may helicopter din? Ang alam ko wala po. Wala. Okay. Puro yung pang-commercial nila. Para commercial lang. pang-commercial. Commercial lang. So wala kayo yung parang private na halimbawa hire ng politiko kung sino man. Wala Hindi yung mga private. mga private plane, wala. It's more on commercial lang talaga. Commercial lang. Ito po, may nagtatanong po dito, si RD Herian ng Kagitingan Lodge number 12. Tinatanong po niya, ano-ano daw po ba yung mga existing na mga eroplano na model dito sa Pilipinas? When it comes to in general. Yung ginagamit natin ngayon sa commercial, siguro Kuya, para from smallest to biggest. Yan. Talagang pinaparehapan natin si Kuya Roel. Sa Gen kasi iba-iba yung mga ginagamit ng mga pang flight school. Hindi ko parang nakikita ko kasi Kuya sa na Cebu Pacific, Kuya, meron yung rotator, yung parang propeller type. Propeller. Dito sa atin meron sa naman yung turbina. Dito sa atin sa Pinas, yung ginagamit natin sa commercial katulad sa amin sa Cebu Pac, ATR ang ang type ng aircraft. Okay. Tapos sa PAL-LEX, mga Havilland. Okay. Iba rin type ng propeller. May mga 747 ba, mga ganyan? Yung... Sa ngayon, wala na po. Wala na. Tapos, A320 na karamihan ang ginagamit ngayon ng tatlong airline na AirAsia, Cebu Pacific, at saka PAL. A320, Airbus. Okay. Anong capacity nung Kuya, if you don't mind? Yung more or less sa type ng aircraft, katulad sa... Yung pinaka-biggest, yung pinaka-malaki, Kuya. Hindi ko sigurado sa PAL kung meron silang mas mataas na Boeing. Pero may Boeing din ang alam ko ang PAL eh. Alam ko lang may 350 na kinukuha sila. Yung bago ito ngayon. At mga double decker. Wala na pong double decker. Wala na bang ganun? Kasi may double decker ko yung issue 747 before. Yes. Which is ngayon, majority ng 747 kasi nga sa old aircraft siya, nauuwi na siya sa cargo operation. Ang double decker na lang natin ngayon is yung 380, which is isa na rin na kakaunting mga malalaking airline na lang sa Middle East. Kasi ito, question lang, nabasa ko lang dito sa comment section, si Andrew Medina Manimtim, tinatanong niya, isaklaw daw po ba ang Air Force One sa inyo? Siyempre, di ba? Bago yun. Pero bago mo sagutin yan, magta-time check po muna tayo. 7:20 po ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. At since ito ay channel ng mga kapatid nating Mason,
Hi sa ating Grandmaster, Raul E. Canon. Yes, siyempre Junior. babatiin ko na din ang ating newly installed na Grand Sire na si Sir Ian Irvin Bakungan, Grand Secretary Francis De Guzman, Deputy Grand Sire Lawrence Luspo, Grand Treasurer Gil Soria, Grand Warden John Paul Soriano, and Patrick Ponce ng member only ng Grand Lodge of the Philippines, Independent Order of Odd Fellows. Maraming salamat po. Wow. Well, congratulations din sa mga na-install nung OSM. Yes, Si Kuya Mau Mendez. Corridor Lodge number 3. Ganun ba? Kalas mo. Lodge ko yun. Tapos ang susunod doon si Harold Constantino. At yung pangatlo, alam Si mo na Gerardo kung sino. Sadsad. Congratulations, Kuya Jerry. Salamat po. Congratulate ko lang din si Yes, Kuya. Harold Constantino. Very successful yung President's Golf Tournament kahapon ng NCR Travelers Golf and Golf Club. May special award ba si Kuya Harold? Wala. Pero marami nakuha sa raffle eh. Alam mo, ibang si raffle Kuya yun. Harold magaling na sa golf, magaling pa sa raffle. Si Kuya ano kaya? Kuya, mga nanalo hindi lang sinasabi ni Kuya Sherwin. Wala. Meron. Guantes lang ang nakuha ko. Pero yung guantes na yun, mahal yun. Okay, so balik tayo siguro kay Kuya Ruel. May pending na tinanong si Kuya Doc Joppy. Oo, baka pwede mong ulitin yun, Kuya Doc. Oo nga, nawala din sa loob ko yung ang haba kasi, dami kasi viewers na nasa 3,000 viewers kasi tayo. Yeah. Wow, ang dami. ganda. Ano na yung tungkol kanina, Kuya Sherwin, pa-recall Hindi nga ko na lang. rin ma-recall. Pero siguro ano na lang, yung mga nakikinig sa atin ng mga kabataan, Yan. yung gustong malinya sa pagiging aircraft repair and maintenance, ano ba yung usually mga kurso na available? Yan, Ayun. Mga trainings na kailangan Yes, nila yes. para makapasok sa ganyang industriya. Para may gumaya kay Kuya Ruel. Siyempre, ang alam lang yan, aviation, stewardess, di ba? Yung mga ganyan, flight attendant. Hindi, para makapunta sa aircraft. Okay, Kuya. Opo, kaya normally kaya yung mga graduate ng avionics, ang tawag sa nila is merong mga school na specifically nagbibigay niyan, avionics, tapos yung AMT, Aircraft Maintenance Technology. Tapos ganun pala. meron pang isa na aeronautical engineering. Yun. Okay, yung aeronautical engineering, majority sa kanila ko yung pagka-graduate na pupunta sila sa production planning, tsaka minsan majority din sa airline operations. Pero not necessarily maging piloto. O pwede rin? Mag-aaral pa sila. Mag-aaral pa. Okay. At may mga airline naman nag-o-offer ng mga program din na ganyan eh. So, yung mga electrical engineering, Kuya Ruel, pwedeng maging maano din sa aircraft mechanic? Pwede rin po, pwede rin. Katulad yan sa Cebu Pacific. Mag-hire sila ng other allied engineering. Tapos, magbibigay sila ng course sa ito or seminar na lang or training course? Seminar na lang siya. Depende minsan sa HR sa requirements. Kumbaga yung Depende sa basics boss. nandun na kasi. Tapos yung specialization na lang yung Tsaka si elective Kuya na. Ruel, kahit mechanical yan, kahit civil yan, cream of the crop siya na school eh. Yeah. Mapua Institute eh. That's MIT. correct. Diba? Pero Kuya, siyempre, if you want to encourage people na papasok dyan sa aircraft or airline industry, sa avionics o related courses. Magkakaiba po ang kanilang mga trabaho. Yes. Technically. Ang AMT, sila basically yung nag-maintain ng aircraft tsaka nagre-release. Okay. Ang tawag natin ko yung nagre-release certifying mechanic sila. Yes. Dito sa atin sa Pinas, yung mga certifying mechanic, sila basically may authorization mag-release ng aeroplano. Sila yung nakikita natin na umaakyat sa aircraft, nakikipag-usap sa piloto. Okay. Sila yung mga nakikita natin na sila yung mga certifying mechanic. Meron silang CAAP license ang ano nila. Ganon din ang avionics. Ang avionics naman, it's related sa electronics, aviation electronics. Okay, tsaka computers, wiring check, yung mga related yan. Navigation, radar system, yan sa avionics. Lumalabas, ang avionics is more on support.
Okay. Motor Tsaka sport. nasabi mo kanina, CAAP. Ano ba yung CAAP, kuya? Para at least alam ng karamihan. CAAP is a Civil Authority of the Philippines natin. Civil Aviation. Aviation Authority of the Philippines. Yun, CAAP. So, ibig sabihin, pag connected ka dyan, kailangan may accredited ka rin or Yes, registered ka. Ayun. Tapos yung mga graduate ng aeronautical, ito lang ang ano kasi kaya. Ang aeronautical kasi meron silang PRC license. Okay. Ayun, May yun. PRC license. Sila naman yung may PRC license. Ang ayaw nilang, pag gusto nilang maging mekaniko, kailangan nila ng 5 years experience kasi para makakuha sila ng CAAP license. Yun. Iba pa yung CAAP Iba pa license. yun, opo. Tingnan mo, ang dami, ano? Ang daming Iba pa ano yun. din. Kaya ikaw, kuya, syempre, after you become electrical engineer, nag-training ka for so many years 6 para months, makuha mo tong duty manager position, syempre. Opo, kasi sa tagal na rin. 20 years in the industry ko yan. Ito making. Grabe, 20 years. So, nag-start ka, kuya, as a Junior mechanic. ang tawag. junior mechanic. Kinukwento nga ni Kuya kanina, nagagano. At saka ang model pa nun, si Ma'am Sharon Cuneta pa yata. Di ba? Grabe ka naman. Di ba? Ang alam ko. Kaya, sakay na, di ba? Sakay na, tama. Mga luma pang aeroplano na abutan ko na yun. DC-9 pa eh. Wala na dun ngayon. Tsaka karamihan, di ba, yung mga ewan ko, I don't know, correct me if I'm wrong, yung mga pilot nyo, mga piloto, galing sa Army yata, galing sa Ang Air iba Force. sir, opo. Talaga? Oo, sa kanila. Oo. Meron. Madami. Marami. Pero ngayon, hindi na. Mix na rin po sa ngayon. industry. Oo. Galing din Kaya, sa mga... kaya experience ko, kuya, sabi ko, ang lakas nung ano niya, pag landing na gano'n, Oo. kala niya, ang pasahero niya, sundalo rin. Ano lang, joke lang yun. Pero ngayon, I think, smooth na. Ganda. Mix na rin naman. Mix At na saka rin. may mga homegrown na training. Ayun. Na nag-o-offer. Oh. PAL tsaka Cebu Pacific, merong sila MTP program na pilot cadet ang tawag doon. Pilot. Meron kayong simulated something na... Meron na po dito ngayon sa Pinas. May simulator na dito. Ano na ba yung mga school na mga nag-o-offer ng Alam mga ko, ganyan? PATS yan parang gano'n. Marami. Yung PATS, Marami. opo, PATS isa sa private school. Tapos meron din sa dito, Airlink. Airlink. Meron din pang medyo madami Ano ba yung din nasa Subic? Iba yung may nasa May mga Subic. government ba? government ko yan. Ang government ng oh. Spilska. PhilSca, anong ibig sabihin ng kuya? Philippine Aeronautical School siya eh. PhilSka. PhilSca, yan yung... Philippine College of Aeronautics. Philippine PhilSka. Government-owned yun. Government-owned yun. Government-owned. Parang dati nabalita ko, under na sila ng UP system eh. Parang gano'n ng latest okay. Siyempre, Tsaka libre alumnus, sila din kuyang talaga kasi syempre government school eh. So, talagang tough yung examination. Parang UP din, parang ganun. Para pumasok ka doon. Madami. Meron sa Cebu, meron Yes. din sa Manila, meron sa Batangas. Clark, meron din. Sa Clark. So, marami PhilSca, Marami na PhilSca. rin. O sa mga gusto pong mag-enroll, meron po palang government na nag-o-offer ng ganyan. no? Yes, yung mga may talent Oo. at medyo May marunong. pangarap at So, saka meron- pangarap. Oo. Merong equal opportunity for everyone. Kasi yes, po. yes. mahal yan eh. So meron palang government na nag-o-offer. Pero ang tanong ko lang, kung si Kuya Rewel gusto pang magpiloto, pwede pa ba? Hindi na. Pwede pa po kuya. Oh, yun pala eh. Kung walang age Walang isa na ano. pagpapilot. Oo, kasi pag ayaw na namin ni Kuya Sherwin na mag-abogado Ang mahirap lang Papilo. mahal. Yung